Target on Air. Target on Air. Ito, nagtungo sa Department of Justice si former Senador Antonio Trillanes upang magsamba po ng criminal complaint laban po dun sa 18 na ex-marine at saka ilang personalidad po sa media at saka po abogado at dating congressman dahil sa umano'y kumbaga nagpapakalat po dun sa maling informasyon laban po kay Antonio Trillanes. Ito siguro mas mainam ating kausapin. Ito may kaugnay dun sa na tumanggap ng $2 million mula kay dating Bicol Congressman Saldico kumbaga para daw po suhulan yung investigador dyan sa International Criminal Court. Ito upang talakayin yan, kasama natin ngayon sa programa mismo si former Senador Trillanes Daport. Magandang hapon po, former Senador Trillanes. Tayo po'y napapakinggan sa DCME. Sen, kumbaga diretsuhin ko na kayo. Itong $2 million na to, itong bribery allegation na to, sa inyo po nakuha itong info na to, ito ba'y pakanalang ng Duterte camp o may katibayan ba tayo na orchestrate lang talaga ito, Senador? Ito yung bunga nung nagpa-press con itong sina Levy Baligod at itong mga 18 na dating sundalo. Apa? Ang aligasyon nila ay nagbigay daw sila ng $2 million sa akin at ibinigay ko daw na panuhol sa ICC. Apa? Para imbestigahan si Duterte. So, ito, yan ay mariing kong itinanggi. Hindi nangyari yan. Walang panunuhol na ginawa. Wala akong natanggap na $2 million o kung ano man talaga mula kay Saldico para sa ICC operations. So, kaya ito ngayon, kinasuhan ko sila. Apa? Ang motibo po nila rito ay para mag-intriga dito sa operations ng ICC para mabigyan nila ng duda, madungisan nila yung integridad kung bakit nililiti si Duterte. Apa? Ganun po yan. Kaya ngayon, harapin nila itong kasong isinampa ko. Apa, at about naman dun sa 18 ex-marine na-verify nyo ba kung active or totoong member po sila dati? Kasi ang claim nyo, hausyaw lang sila. Paano kung meron po silang maipakita na silang valid o credential po, Senador? Alam niyo po, totoo man silang sundalo o hindi, kung saan man sila galing, ang importante dito, ang punto rito, ay hindi totoo na nagbigay sila ng $2 million sa akin. Apa? At ito, itinanggi nila. Sinabi na nila dun sa isang program ni sa kabilang himpilan, sinabi na wala daw silang sinasabi na nagbigay sila sa akin. Apa? Pero nung nag-press con sila last week, sinabi nila nagbigay. Mhm. Kaya ito ngayon, mananagot sila. Kaya ang punto rito kasi ginagawa nila, nililihi sila yung atensyon. Sinasabi nila na totoong nagsundo kami sa airport, sa ICC, nagatid daw sa ilang mga meetings, pinicturan pa nila yung mga ICC investigators. Lahat, sinabi nila, o sige, pagbigyan ko kayo, assuming totoo yung sinasabi nyo na yan, na nagatid kayo sa mga meetings, nakita nyo kung sino yung ka-meeting na ICC, pero tungkol doon sa $2 million, nagkakabuhol-buhol sila. Mhm. Aba, ibang usapin yun. Iba yung may isang supot ka na ng katotohanan tapos hahaluan mo ng ganyan na mga invento na aligasyon. Ay, hindi pa pwede yan. Di ba? Kasi nung tinatanong na po sila, Mhm. kung nakita bang nagbigay sa akin ng $2 million, wala daw sa kanila nakakita. Bakit? Bakit pa tayo nag-uusap dito? Bakit doon sa press ko ninyo, ang pinasabi ni Baligod, binigyan daw ako? Kumakabig na kumakambyo. Mhm. Dinadala nila yung usapan doon sa na totoong nakita nila yung mga meeting, Apa?
Di ba? Wala namang kasalanan doon kahit nagbantay talaga kayo doon sa ICC eh. Wala namang krimen doon eh. Pero dito, ibang usapan yan. At, pero bago mga lumutang itong mga ganitong aligasyon doon sa 18 ex-marine, pero matagal na kayo nakikipag-ugnayan doon sa ICC bago pa man to sumabog tong usapin na to, former senador. Opo. Noon ko pa naman sinasabi yan. Kami nga nag-file nun sa 2017 eh. Simula nun, tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan namin sa ICC. Tinutulungan namin sila mangalap ng testigo, mga dokumento para mapalakas yung kaso ni Digong. Apa. Ngayon, parang pinapalabas sila, krimen yun. Hindi. Hindi krimen yun. Nagmiyembro nga tayo ng ICC eh. Apa. Sabi nga ng Supreme Court, kahit hindi na tayo miyembro ngayon, pero nung panahon na miyembro tayo sa ICC 2011 to 2019, meron silang jurisdiction, meron karapatan silang mag-imbestiga doon sa mga panahon na yon. Kaya ang idagdag ko lang kasamang Rex. Apa. Hindi lahat tayo ng mga nasa hustong edad na at mulat. Alam natin talaga na nagkapatayan ng libo-libo ng panahon ni Duterte. Mm-hmm. Pinagmamalaki nga nila yan eh. Alam natin din yung mga speech ni Duterte no na patayin nyo, ganyan, lahat. Wala akong pakialam sa human rights. Narinig natin yun. Pinagmamalaki nila yun eh. Tapos ngayon parang naghahanap sila ng paraan para mapalusutan yun. Hindi. 30,000 yung nangamatay na Pilipino noon eh. Apa. Kaya siya nakakulong dahil inabuso niya yung kapangyarihan, hinalal siya bilang presidente para pangalagaan niya ang kapakanan ng mga Pilipino. Pero ang ginawa niya, pinagpapatay niya itong mga taong ito. Ngayon, kung kriminal man yan, dapat tinulong mo. Kung addict man yan, dapat pinarehab mo para makapagbagong buhay pa. Tapos nalaman natin, peke pala ito kasi yung pala, ginawa lang niya yan para mapagtakpan yung kapartner niya na drug lord, si Michael Yang. Mm-hmm. So pinagpapatay lang nila yung mga kompetensya ni Michael Yang. Kaya ganyan po yun. Apo, at yun naman mismong si dating Pangulong Digong nagsabi noon doon sa mga Senate hearing, doon sa Quadcom Committee hearing. Opo. Inamin niya yan, pinagmamalaki niya yan, hindi niya itinanggi. So anong ngayon ang problema? Bakit siya nagtataka kung ba't nakakulong yung amo nyo? Di ba? Apa, at sen panghuli na lang, tapatin nyo nga kami. Kayo po ba may samaan ng loob o galit sa family Duterte? Wala po hindi po ako na-mercenal. Apa. Pero ganito po yan. Sila ay gumawa ng kaliwat kanang krimen sa ating lipunan. Mm-hmm. Kailangan panagutin naman. Yung mga ordinaryong Pilipino, magnakaw lang ng isang lata ng sardinas, kinukulong. Ito, nagpautos ng pagpatay ng libo-libong Pilipino, okay lang. Pinapalakpakan pa ng mga supporters niya, ay hindi naman pwede yun. Apa. Kailangan managot, di ba? Ito namang si Sara Duterte, Vice President siya, pero nakita niya naman, nagtangkang ipapatay yung presidente. Bilyon-bilyon yung ninakaw nung siya ay DepEd, saka dun sa kanyang confidential funds. Tapos, itong sa bank accounts nito, pagka nabuksan po yan, makikita nyo kung ganong kalaki ng pera nito ni Sara Duterte. Akala nyo lang kasi matinong opisyal yan ng gobyerno, hindi po. Magnanakaw po yan. At mapapatunayan yan dito sa impeachment. Ngayon, kung hindi pa rin kayo mamumulat dyan sa tunay na pagkatao ni Sara Duterte, wag nyo idama yung buong Pilipinas. Kasi ayaw namin magkaroon ng magnanakaw na presidente at ito pa, violenteng tao pa. Apo, at kung di ako nagkakamali, pasasagutin na yata siya within 10 days doon sa pinadala ng Committee on Justice doon sa impeachment po, former Senador. Opo. Okay, salamat po sa pagkakataon, Senadora Antonia Trillanes. Maraming salamat po sa inyo. Napakinggan nyo si former Senador Antonio Trillanes. Nako, napakaraming mga comment dito, ha?